Hi, Sir Carl. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rolly. 35 taong gulang. Nakatira dito sa Libertad, Pasay City. Matagal na akong tagapakinig ng iyong channel. Ang pakikinig kasi ng mga katatakutan ang naging libangan ko habang nasa trabaho. Mabilis lumipas ang oras kapag may nakasaksak na earphone sa tenga ko habang nakikinig ng mga katatakutan. Hindi rin ako madaling antukin sa trabaho kapag ganoon. Naisipan kong ibahagi ang kwentong tungkol sa kapatid ni mama ko na si Tito Luis. Ipinanganak at lumaki sila mama sa lalawigan ng Samar. Hindi naman daw masasabing sobrang liblib ng kanilang lugar. Pero dahil maliit pa lang ang populasyon, kaya distansyado rin talaga sa bawat isa ang mga bahay. Marami rin ang puno sa paligid. 4 na magkakapatid sila mama. Si Tito Loloy na siyang panganay at napakalasinggero. Tapos si mama ko, tapos si Auntie Nining, at ang bunso ay si Tito Luis. Itong si Tito Luis daw ay isang lalaking mahinhin. Hindi naman daw bading, pero masyado itong mabait at masunurin sa kanilang magulang. Maliban sa paborito iyon ng kanilang mga magulang, dahil sa iyon nga ang bunso, iyon din daw ang pinakakakaiba ang itsura. Tisuin ito, guwapo at matangos ang ilong. Kaya kahit nasa high school pa lang iyon, ay marami na ang humahanga. Pero hindi naman nagkaka-girlfriend dahil ayaw nito na magkaroon ng relasyon sa ganoon kabatang edad. Pangarap daw noon na maging isang doktor. Kaya masyado iyong palaaral at hindi rin lumiliban sa klase kahit pa nga masama ang pakiramdam. Nasa 4th year na raw noon si Tito Luis nang magsimula ang kakaibang kaganapan. Naging tahimik na ito at madalas nilang makitang nakatulala. Normal niya naman daw sana ang pagiging tahimik na kung magsasalita ay iyong mga mahalagang bagay na pag-uusapan lang. Maririnig lang daw iyon na magsasalita ng marami kapag nagbibida tungkol sa kanyang mga bagong natutunan. Pero noong graduating na nga ito ay hindi na rin nagbibida o nagkikwento tungkol sa mga nangyayari sa paaralan. Ipinagtaka raw iyon ni mama. Noong panahong iyon kasi, palaging wala ang kanilang mga magulang dahil nagdi-deliver iyon ng daing at bagoong sa iba't ibang lugar kapag hindi panahon ng taniman sa bukid. Kaya ang madalas maiwan sa bahay ay si mama, si Auntie Nining at si Tito Luis. Nasa Maynila na raw kasi noon ang panganay nilang si Tito Loloy. Isang madaling araw daw noon, nagising ng mga 2:00 ng madaling araw si mama. Bumangon siya upang umihi sa arinola sa ibaba. Ang CR kasi nila noon ay nasa labas pa. Ayaw na nilang lumabas kapag madilim na dahil kahit noong panahon nila ay uso na rin o masasabing kasagsagan nga ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Kaya para hindi mabiktima ay sa loob na lang sila umiihi. Meron namang lata na ginawang arinola. Pagkababa niya raw mula sa kanilang silid ay napansin niyang bukas ang pintuan sa kusina. Bigla siyang kinabahan dahil papaanong bukas iyon siya nga mismo ang nagche-check ng mga pintuan kung nakatrangka na ba lahat ng maayos bago siya umakyat ng silid. Kasama rin doon sa chinecheck niya kung wala na bang baga ang lutuang kahoy at kung meron pa ay ilalayo niya ang mga panggatong tapos ang mga baga ay wiwisikan ng tubig para mamatay. Isa raw iyon sa ginagawa nila para masigurong hindi pagmumula ng sunog. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa may kusina at inilabas ang kanyang ulo sa pintuan. Dahil sa maliwanag naman ang buwan,
kaya madaling makita kung may tao o wala. May naaninagan siyang taong nakaputi sa unahan. Nakaupo iyon sa may puno. Kahit medyo malayo ay pamilyar daw iyon sa kanya at sigurado siyang si Tito Luis iyon. Kaya muli siyang lumingalinga sa paligid bago niya iyon pinuntahan. Dinig niya pa raw ang boses ni Tito na may kausap. Pero noong makalapit siya ay nakita niyang nakapikit na si Tito habang nakasandal sa puno. Tinapik niya iyon ng ilang beses para masigurong si Tito nga iyon. Nagising naman daw iyon at nagtanong kung bakit siya naroon sa labas. Sabi naman daw ni Mama na hindi nito alam. Tapos ibinalik kay Tito ang tanong. Sabi naman ni Tito hindi niya rin daw alam kung paano siya napunta roon. Ang huli niyang natatandaan ay nasa higaan lang naman siya sa kwarto nila ni Tito Luloy. Inalalaya na siya ni Mama na makapasok sa bahay. Kinabukasan, pinag-usapan nila iyon. Ang sabi naman ng kanilang mga magulang na baka naglakad lang ng tulog. Pero kay Mama ay hindi ganoon ang kaso. Kasi may naririnig siyang may kinakausap si Tito at masaya ang pakikipag-usap nito. Noong mga sumunod na gabi, kapag nagigising si Mama, ay sinasadya niya raw puntahan ang kabilang kwarto para silipin si Tito Luis. Pero palaging wala iyon sa silid at maaabutan niyang naroon sa puno sa labas ng kanilang bahay. Isang gabi noon, isang linggo iyon bago ang graduation nila Tito. Muling bumangon si Mama upang silipin kung lumabas na naman ba si Tito, pero laking pasasalamat niya dahil naroon iyon sa silid, mahimbing ang tulog. Nakahinga ng malalim si Mama dahil siguro nga totoo ang sabi ng kanilang mga magulang na nananaginip lang si Tito. Pero kinabukasan, pasado na alas 8 ay hindi niya pa rin napapansin na naghahanda si Tito o lumabas man lang ng kwarto nito. Dapat kasi naroon pa rin sa eskwela si Tito para asikasuhin ang mga final requirements nito. Noong silipin ni Mama ay naroon pa rin si Tito sa kwarto niya. Pero kung anong itsura noong kanyang silipin ng madaling araw ay ganun pa rin ang itsura noong umaga na. Kaya kinutuban siya ng masama. Umakyat siya sa silid nito at inusisa. Naabutan niyang sobrang putla ng mga labi ni Tito. Buhay pa naman, pero kahit anong paggising ang gawin niya ay hindi iyon nagigising. Napakahina lang din ng paghinga nito at malalayo ang pagitan ng bawat pagpasok ng hangin. Natakot si Mama kaya dali-dali siyang nagtungo sa kabilang silid upang gisingin ang kanilang mga magulang. Pagod kasi ang mga magulang nila noong nakaraang araw, kaya kahit pasado alas 8 na ay nasa higaan pa rin ang kanilang nanay at tatay. Sinabi ni Mama ang kalagayan ni Tito. Dali-dali naman ding nagsibangon ang mga magulang nila at inusisa nga ang kalagayan ni Tito. Ang sabi ni Mama na dalhin na nila si Tito sa ospital. Pero ang sabi naman ng kanilang ama na isang albularyo ang kailangan ni Tito. Agad daw umalis si Lolo at nagsundo ng albularyo. Pagkarating ng albularyo ay agad tinawa si Tito. Ang sabi ng albularyo ay naghihintay na lang daw sila ng kamatayan ni Tito dahil wala na roon ang espiritu nito. Sabi naman daw ng tatay nila na kung kaya ng albularyo na mababalik ang espiritu ni Tito. Ang sabi naman ng albularyo na hindi raw siya ganoon kalakas para mag-demand at magtawag ng kung sino mang engkanto ang kumuha kay Tito. Matapos nitong magpaliwanag ay humingi iyon ng pasensya tapos umalis na. Nagsimula na raw silang mag-iyakan dahil mukhang hinihintay na lang nila na malagutan si Tito ng hininga. Kinahapunan noon ay inusisa nila si Tito. Buhay pa naman daw.
Humihinga pa paminsan-minsan pero mas maputla na ang itsura. Tahimik daw sila na naghahapunan nang makaamoy sila ng mabango. Parang amoy iyon ng sariwang mababangong bulaklak. Nagkatinginan daw sila saglit at nagtanungan kung sino ang nagpabango. Wala namang makasagot dahil hindi naman talaga sila nagpapabango. Nagmadali sa pagtapos ng pagkain ang kanilang ina, tapos tumakbo na papunta sa kwarto ni Tito Luis. Narinig na lang daw nila na humahagulgol na iyon ng pag-iyak, kaya nagtakbuhan na rin silang lahat papunta sa silid ni Tito Luis. Naabutan nilang wala nang nakahiga sa higaan ni Tito. Ang sabi ng kanilang ina, ganun niya iyon naabutan. Nagtataka rin sila dahil nakasarado ang mga pintuan ng bahay. Ang bintana naman ay nakasara din, kaya saan iyon dumaan o kung may kumuha man, saan idinaan at paanong wala man lang silang narinig na kahit anong ingay. Dahil sa nangyari ay wala silang nailibing na katawan na lalo pang nagpalungkot sa buong pamilya. Hindi nila alam kung kinuha ba ng engkanto o ninakaw ng aswang ang katawan ni Tito. Malaking dagok daw iyon sa pamilya nila mama dahil si Tito Luis ang nag-iisang lalaki na inaasahan nilang magdadala ng magandang pangalan para sa kanilang pamilya. Lalo na at ang panganay nila na si Tito Loloy ay puro lang kasiraan sa pamilya ang pinagagawa noong nasa probinsya pa ito. Pinilit nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay kahit pa walang araw na hindi nila naaalala si Tito Luis. Dahil napakasipag daw talaga noon. Makalipas ang 7 taon, isang umaga, nagising sila sa katok sa kanilang pintuan. Mag-aalas 5:30 pa lang daw noon. Iyon bang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Dahil sa lakas ng tawag ay nagising silang lahat pero walang umiimik at wala ring bumabangon. Nagtataka kasi sila dahil noong magtawag iyon ay parang paraan ng pananalita ni Tito Luis. Tapos noong magtawag ay sinabing, "Ma, Pa, pagbuksan niyo ako. Ako ito, si Luis." Nanayo daw ang balahibo nilang lahat, lalo na si Mama, dahil ang alam niya ay patay na nga si Tito Luis. Tsaka kung multo man iyon, bakit mag-uumaga na? Dapat gabi hanggang bago magliwanag ang duty ng mga multo, di ba? Ilang minuto pang nagtawag si Tito sa labas ng kanilang bahay. Tapos ang sabi nito, "Ano ba? Imposibleng hindi niyo ako naririnig. Hindi naman konkreto ang bahay natin. Ate, sigurado akong gising ka na dahil maaga ka naman gumigising. Nilalamig na ako dito at nagugutom. Pagbuksan mo na ako." Narinig daw ni Mama ang mabibigat na yabag sa kabilang kwarto. Palatandaan na bumangon na ang kanilang ama, kaya dali-dali na rin lumabas ng silid si Mama. Nakita niyang kumuha ng itak si Lolo at sinabing, "Kung sino ka mang loko-loko na gustong pagtripan ang pagkamatay ng anak ko, ay umalis ka na bago kita isunod sa kanyang hukay." Sigaw pa raw ni Lolo, sabay bukas ng pintuan at nakaamba ang itak. Napaatras naman daw si Tito, sabay sabing, "Anong nangyayari sa'yo pa? Bakit ka mananaga? Wala naman akong nagawang kasalanan na. Minsan lang akong umagahin ng pag-uwi, papatayin mo na agad. Samantalang si Kuya araw-araw lasing at nagwawala pa, hindi mo malang sinaktan." Pagkawika daw noon ay natahimik si Lolo at nakatulala na nakatitig kay Tito Luis. "Anak, ikaw yan?" "Oo nga, Pa." Binitawan na daw ni Lolo ang itak at lumapit, sabay mahigpit na niyakap si Tito. Napasigaw daw si Lola habang sinasabing, "Anak, nagbalik ka! Ibinalik ka sa amin ng Diyos!" May pagtataka naman daw sa mukha ni Tito at sinasabing,
Ano bang pinagsasabi nyo? Ginabi lang naman ako sa bukid. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Tsaka parang tumaba ka yata kaunti. Ang bilis naman. Ikaw naman pa, parang nangayayat ka. Pare-pareho na raw silang hindi nakaimik at nagyakapan na lang. Pinapasok nila sa bahay si Tito tapos pinakain dahil gutom na gutom daw iyon. Noong ikwento nila lahat ng nangyari, pati na ang 7 taon na pagkawala nito ay wala raw itong maalala. Kinabukasan ay pinatignan pa nila iyon sa albularyo kung may kung ano bang problema kay Tito. Sabi ng albularyo na ayos naman daw lahat. Baka nga ipinasya lang sa mundo ng mga engkanto tapos pinabalik rin. Kaso nga lang, iba ang oras nila doon kaysa sa oras natin dito sa mundo ng mga tao. Kaya ganun katagal na nawala si Tito Luis. Ang medyo kakaiba lang daw kay Tito dahil tila marami sa mga alaala nito ang nawawala. Namuhay naman daw ng normal si Tito Luis. Wala na iyong mga gabing makikita siya sa labas. Hanggang sa may makilala itong isang dalaga, si Liza. Taga-baryo lang din nila si Liza. Mahinhin at napakabait na dalaga. Kaya naman, noong unang ipakilala iyon sa kanila ni Tito Luis bilang kasintahan, ay walang naging pagtutol ang buong pamilya. Kahit magkasintahan pa lang ay madalas na naroon si Liza sa kanila. Tumutulong kapag may mga paghahanda sa selebrasyon o di kaya kapag panahon ng taniman ng mais, tumutulong din iyon. Si Tito naman ay tumutulong din madalas sa pamilya ni Liza dahil pamilya rin sila ng mga magsasaka. Ilang taon pa ang lumipas, nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Tuwang-tuwa rin ang buong pamilya ni Mama dahil alam nilang magiging masaya ang kanilang bunsong kapatid at sigurado rin silang magiging huwarang padre di pamilya ito dahil napakasipag noon at walang pili sa trabaho. Ilang linggo ang nakalipas matapos ang kasal nila sa mayor ay sinimulan na agad ang paggawa ng bahay na titirhan ng dalawa. Doon daw iyon sa lupain ng babae, pero medyo may kalayuan naman sa bahay ng mga magulang. Hindi na raw kasi masyadong naaasikaso ng mga magulang ang lupaing iyon dahil malayo nga, kaya iyon ang ibinigay na regalo sa kanila. Nagtulungan ang dalawang pamilya sa pagtatayo ng bahay nila Tito Luis at Tita Liza. Nagtulong din ang buong pamilya sa paglilinis at pagtatanim ng kamoting kahoy, mais at munggo sa lupaing iyon para hindi na mahirapan sa pagsisimula ang dalawa. Masasabing kahit sa ang side ng pamilya tignan, parehong masaya para sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Ilang buwan na namuhay na masaya ang dalawa. Minsan kapag wala silang mahalagang gagawin sa kanilang taniman, ay doon naman sila tumutulong sa taniman ng kanilang mga magulang. Kaya madalas pa rin silang makita ng mga ito. Isang araw, nabalitaan daw ni Mama na buntis na si Tita Liza. Kaya lalong nadagdagan ang kasiyahan nila para sa mag-asawa. Si Lola raw ay madalas magpahatid ng kung ano-anong prutas, pagkain at damit pambuntis kay Tita Liza. Sabi pa nga raw ni Lola na siguradong babae ang magiging anak ni Tita Liza dahil habang tumatagal ang pagbubuntis nito ay lalo pa itong gumaganda. Isang umaga, habang nag-aalmusal raw sila Lolo, Lola, Mama at Auntie Nining, ay nakita nila mula sa bintana ng kainan na paparating sina Tito Luis at Tita Liza. Baka sa mukha ng mga ito na wala pang tulog, namumugto rin ang mga mata ni Tita Liza at nangingitim ang ibaba o iyon bang nagka-eye bags. Agad namang tumayo si Lola at sinalubong ang mga ito. Tinanong kung anong nangyari. Ang sabi ni Tito Luis,
Hindi raw sila pinatulog ng dumalaw na aswang. Masyado raw agresibo. Mabuti na lang daw dahil matibay ang kanilang bahay. Isa raw aswang na nasa anyong kalabaw ang sumalakay sa kanila at makailang beses binabangga ang kanilang dingding. Mabuti nga dahil malalaking kahoy ang kanilang ginawang haligi sa kanilang bahay at magkakalapit ang pagitan. Kaya umuuga lang iyon kaunti pero hindi natitinag. Ang dingding naman daw noon ay back to back. Malinis na tabla sa loob. Tapos sa labas na bahagi ay dinoblihan rin ng kustanyera. Iyon yung outer layer kapag nagtsitsenso ng puno ng nyug. Kaya kayang makipagtagisan noon sa bangga ng isang malaking hayop. Pero syempre, kahit pa sabihing matibay ang kanilang bahay, ay hindi pa rin maiaalis sa isang buntis ang matakot. Ang sabi raw ni Lolo na sige, sa susunod na gabi ay doon siya matutulog. Pinasabihan din ang biyanang lalaki ni Tito Luis kung gusto rin bang sumama. Kaya agad umalis si Tito upang ipaalam din sa kanyang biyanan ang nangyari. Ang sabi raw ng kanyang biyanan na may duda ito na ang karating lupain ang aswang dahil ilang beses na silang nagtagpo at sinasabihan silang lampas daw ang hangganan ng kanilang lupain. Pero nakikipagmatigasan naman daw ang biyanan ni Tito Luis kasi nga may muhon naman o iyong pananda sa lupain. Tsaka ang mga puno ng nyug sa hangganan ng lupain ay may mga tanda na nakapaikis pero sadyang nagmamatigas ang taga-kabila. Nagbanta raw ito na mag-iingat ang pamilya nila Tita Liza dahil hindi nila ito sasantuhin. Noong bagong lipat pa nga lang sina Tito Luis ay ilang beses silang dinaan-daanan noong may-ari ng karating na lupain at masama ang tingin sa kanila. Nabuo na nga ang plano na doon matutulog sina lolo ko at ang tatay ni Tita Liza sa bahay nila Tito Luis. May isinama pa silang dalawang lalaki na may edad na rin, mga kamag-anak din nila Tita Liza. Sumapit na nga ang gabi. Nag-inuman lang sila sa loob ng bahay habang nag-abang ng aswang na magpaparamdam. Pero buong gabi na silang gising ay wala pa rin nagpaparamdam. Ang sabi naman daw ni Lolo na maaaring dahil hindi naamoy doon ang buntis kaya hindi nagpunta ang aswang. Muli silang nagplano na mag-aabang pero dapat ay naroon din si Tita Liza para maamoy talaga siya ng aswang. Kahit natatakot ay pumayag din naman si Tita Liza. Kasama niya naman si Tito Luis, Lolo Terbo at ang tatay niya. Kasama uli ang dalawa pa nilang kaanak. Hindi raw sila nag-inuman ng gabing iyon. Hindi rin sila nag-uusap para masigurong hindi sila mararamdaman o maririnig ng aswang. Pasado 8:00 ay nagsimula na ang mga paghuni sa paligid. Tunog lang daw iyon ng ibon. Bandang 10:00 ay nawala ang tunog ng ibon. Nasundan iyon ng tunog ng malalakas na singasing sa labas. Singasing na iyon ng isang kalabaw, habang ipinaririnig din ang mabibigat na yabag noon sa lupa. Nagkatinginan raw silang lahat sa loob, habang nai-excite na makaharap talaga ang aswang na nag-aanyong kalabaw. Nagsimula na naman daw bumangga ang kalabaw sa dingding. Si Tito naman ay sinisigawan iyon at pinagmumura, habang sinasabing matapang lang magpakita kapag gabi dahil nasaan yung aswang iyon pero hindi humaharap ng umaga na nasaan yung normal na tao. Pero kahit anong sabihin ni Tito ay hindi nagpatinag ang kalabaw. Nagpatuloy iyon sa pagbangga hanggang sa lumabas na nga ng bahay si Tito Luis. Dala ang isang mahabang itak. Imbis na matakot ay tumayo pa ang kalabaw gamit ang dalawang paa sa likuran na parang tao. Tapos narinig nilang tumatawa.
Hinamon na iyon ni Tito na sige, kung gusto talaga na masaktan ay sumugod na. Pagkalapag ng dalawang paa noon sa bandang harapan, ay buong puwersa na iyong tumakbo papasugod kay Tito. Si Tito naman kahit sobrang nangangatog na sa takot ang mga tuhod, ay hindi siya gumagalaw sa kinakatayuan. Siya kasi ang magsisilbing pain. Noong malapit na iyon ay mabilis hinila ng mga kasama nila ang lambat na ginawa nilang lubid. Huli raw agad doon ang kalabaw, pero malakas iyon, kaya nahihirapan din silang maigupo. Kaya nagpatagisan sila ng lakas sa hatakan. Hanggang sa maitali nila sa mga nakapalibot na puno ng nyug ang dulo noong lambat, kaya hindi na iyon nakapalag ng sobra. Doon na nila pinagtulong-tulungan na saksakin ng bangkaw o iyong bakal o steel bar na may tulis at sima. Tapos ang iba naman ay kawayan na pinatulisan ang gamit. Napadapa na lang daw ang kalabaw sa lupa dahil sa dami ng natamong saksak. Nagsilapitan pa raw ang tatay ni Tita Liza at si Lolo. Saka pinagsasaksak ang bandang liig at tinaga ang bato hanggang sa tuluyan ng mamatay ang malaking kalabaw. Sabi daw noong isa nilang kasama, "Ano, Uncle? Ipupulutan ba natin ito?" Sabi naman daw ng tatay ni Tita Liza, "Tignan muna natin kung hindi ba yan babalik sa anyong tao." Nakatayo lang daw sila sa paligid noong kalabaw nang unti-unti iyong nagpalit ng anyo bilang isang tao. At iyon nga raw ang matandang may-ari ng kabilang lupain, ayon pa sa tatay ni Tita Liza. Napailing-iling na lang silang lahat. Naghukay sila ng malalim para paglibingan noon, pero malayo sa lupain nila Tita Liza. Sinunog din muna nila bago tinabunan. Matapos ang gabing iyon, ay doon muna tumira sina Tito Luis at Tita Liza sa bahay nila Lola. Wala naman ding natutulog sa kwarto ni Tito Luis doon. Natutroma pa rin kasi si Tita Liza at ayaw pang umuwi sa kanilang bahay. Doon nang araw ng anak si Tita Liza sa bahay mismo na kinalakihan nila Mama at Tito Luis. Pero makalipas ang 2 buwan, ay iyon na rin ang nagsabi na gusto niya nang bumalik sa bahay nila. Iba pa rin daw talaga ang pakiramdam kapag naroon ka sa sarili mong bahay. Hindi nakakahiya na humilata at walang gawin. Kahit pa nga hindi maglinis kapag tinatamad ay okay lang din. Walang papakisamahan. Nagbili naman daw si Tito kay Mama na doon na muna matulog palagi sa bahay nila Tito Luis para may makatulong sa pag-aalaga si Tita Liza. Pagod din kasi si Tito sa gawain sa bukid, kaya hindi na nito magawang tulungan ang asawa sa pag-aalaga ng anak. Noong nasa 2 taong gulang na ang anak nila Tito Luis na si Miranda, ay huminto na rin sa pagtulog doon si Mama kina Tito Luis. Hindi na rin naman kasi alagain si Miranda. Tuloy-tuloy na ito kung matulog, kaya hindi na rin napupuyat sina Tito Luis at Tita Liza. Isang araw, dumating si Tito sa bahay nila Lola, dala ang anak na si Miranda. Nagtanong naman daw sila Mama at Lola kung nasaan si Tita Liza. Ang sabi, naroon iniwan niya sa kanilang bahay. Namamaga raw kasi ang mga paa. Inihatid niya lang daw si Miranda, tapos babalikan niya si Tita Liza para alalayan naman pababa upang madala sa health center. Sabi naman daw ni Lola na magdala na rin ng bihisan at doon na lang muna manatili sa bahay nila habang namamaga pa ang paa nito. Dahil alangan naman matapos ang check-up ay papalakarin uli ng ganoon kalayo, papabalik sa bahay nila sa bundok. Tapos dala pa nila ang anak na si Miranda. Sumang-ayon naman daw si Tito sa sinabi ni Lola. Matapos ang check-up, ay doon na muna sila umuwi kina Lola. Pero lumipas na lang ang 1 linggo
ay hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ni Tita Liza. Lalong namamaga ang mga paa. Kahit pa meron namang mga gamot na ipinapainom, ang sabi daw ni Lolo na dalhin sa albularyo. Kaya iyon na nga ang kanilang ginawa. May mga pag-aalay na ginawa ang albularyo. Ang sabi, may elemento raw na nagagalit kay tita. Pero matapos alayan ay pumayag naman daw na alisin ang sakit na ibinigay. Kaya kinabukasan noon ay bumalik na agad sa normal ang kondisyon ng mga paa ni Tita Liza. Maayos na itong nakakalakad, kaya makalipas ang 2 araw ay muli na silang bumalik sa kanilang bahay. Ilang linggo raw na hindi nakakadalaw sa kanila sina Tito Luis at Tita Liza. Ang inisip na lang nila na makaabala sa paglilinis ng kanilang taniman. Dahil ilang linggo rin kasi silang nagkaproblema, kaya hindi iyon naasikaso ni Tito. Pero isang hapon, narinig nila ang boses ni Tita Liza na tumatawag ng tulong sa unahan. Pagkarinig daw noon ni Lola ay agad sumigaw at tinawag si Lolo. Pero nauna nang tumakbo sina Lola at Mama patungo sa direksyon ng daan sa unahan. Naabutan raw nila si Tita Liza na gumagapang na sa daan. Hinang-hina ito. Noong makalapit sila ay doon na tuluyang bumagsak. Pagkalapit naman ni Lolo ay binuhat iyon at dinala sa bahay. Agad pinainom ng tubig. Kakaiba raw ang itsura ni Tita Liza noong mga oras na iyon. Hindi rin nila agad makausap dahil iyak ng iyak at sinasabing wala na raw sina Tito Luis at Miranda. Paulit-ulit naman daw na tinatanong ni Lola kung anong ibig niyang sabihin na wala na. Pero wala silang makuhang sagot hanggang sa tuluyan ng nawala ng malay habang umiiyak. Sinundo naman agad ni Lolo ang nanay at tatay ni Tita Liza at sinabi ang nangyari. Pero ang ibang katanungan ay wala pang sagot dahil hindi pa naman nakakapagpaliwanag si Tita Liza. Ilang oras ang nakalipas ay muling nagising si Tita Liza. Umiiyak na naman iyon pero pinagtulungan nilang aluhin upang makausap tungkol sa totoong nangyari. Ang sabi daw ni Tita Liza, ilang gabi na siyang nananaginip na may isang babae na nagsasabing kukunin niya uli si Tito Luis at isasama na si Miranda para maging isang buong pamilya na sila. Noong una ay hindi niya muna iyon sinabi kay Tito Luis dahil inisip niya na baka naman pangkaraniwang panaginip lang talaga. Pero noong minsang mapanaginipan niya na parang totoo ang lahat, ay nagdesisyon siyang sabihin na kay Tito. Kaso pagkabangon niya, ay namamaga na uli ang kanyang 2 paa. Sobrang sakit daw noon, kaya ilang minuto muna niyang tiniis bago bumaling sa tabi upang gisingin si Tito. Pero hindi raw iyon gumagalaw. Kahit nahihirapan ay pinilit niyang tumayo. Inalog-alog niya pa raw ang katawan ni Tito, pero parang matigas na iyon. Hinawakan niya raw ang gilid ng liig, may pulso pa naman. Kaya pilit niyang hinawi ang talukap ng mga mata upang makita kung meron pa ba itong reaksyon. Pero laking gulat niya dahil purong puti na lang iyon. Agad siyang napaatras. Naguguluhan nga raw siya sa isipin na baka naman nananaginip pa rin siya. Inisip niyang damputin ang anak na si Miranda para itakbo sa labas at humingi ng tulong. Pero laking gulat niya dahil dilat na dilat ang mata ng bata at purong puti na rin iyon. Dahan-dahan daw bumukas ang bintana nila at doon sumilip iyong nakakatakot na babae sa kanyang panaginip. Nakatitig iyon sa kanya ng masama habang nakangisi. Ang lalo pang nagpatakot sa kanya ay ang isipin na papaanong hanggang bewang ng babae ang bintana. Mataas ang bahay nila dahil may hanggang balikat na taas ng silong iyon.
Ibig sabihin, nakalutang lang ang babae. Doon na raw nagkandara pa ng pagtakbo papalabas ng bahay si Tita Liza. Hindi niya na rin mabilang kung ilang beses siyang nadapa at natapilo dahil tumatakbo lang siya nang walang tsinelas. Idagdag pa na may iniinda siyang masakit na paa dahil sa pamamaga. Pagkarinig ng kwento ni Tita Liza ay agad umalis sina Lolo Terbo at ang tatay ni Tita Liza upang tunguhin ang bahay nila. Bali pasado 3:00 pa lang iyon dahil makailang beses din daw na nahimatay si Tita Liza sa daan, kaya siya natagalan na makarating sa bahay nila Lola. Pagkarating daw nila sa bahay nila Tito Luis ay wala na roon si Tito Luis o si Miranda. Muling nanumbalik ang galit sa puso ni Lolo Terbo dahil naalala niya ang unang pagkakataon na nawala si Tito Luis. Ang duda niya ay iyong kumuha dati kay Tito Luis ay siya ring kumuha uli sa pangalawang pagkakataon, pero kasama na sa kinuha ang anak nila na si Miranda. Matapos ang pangyayaring iyon ay sinunog daw ng mga magulang ni Tita Liza ang bahay na iyon, tapos si Tita Liza naman ay doon na pinatira sa kanila. Nawala na rin kasi iyon sa katinuan. Madalas na lang umiiyak. Kung minsan naman, sinasabi na si Miranda raw ang unan na hawak niya. Huwag daw maingay dahil natutulog ito. Hindi naman nila dinala sa mental facility dahil umaasa silang mapapagaling nila iyon sa pamamagitan ng tamang pag-aaruga at pagpaparamdam ng pagmamahal. Pero isang gabi, ay nabalitaan na lang nila Lola na namatay na si Tita Liza. Dilat ang mga mata at nakanganga na tila takot na takot. Nangingitim rin daw ang gilid ng mga mata nito, pati na ang labi. Isang malungkot iyon na karanasan ng parehong pamilya nila Mama at pamilya nila Tita Liza. Ayon pa kay Mama, ang tawag raw sa kanila sa pangyayaring may taong kinuha o dinukot ng mga engkanto o laman lupa ay gibugkot. Kaya kung ayos lang Sir Carl, ay ito na rin ang iyong gawing pamagat. Bahala ka na kung meron ka pang idudugtong sa pamagat na gagawin mo. Hanggang dito na lang po ang masaklap na kwentong ito na naranasan ng pamilya ng aking ina. Hindi ako sigurado Sir Carl kung may makukuha bang aral dito ang mga tagapakinig mo, dahil wala naman ako makitang pagkukulang sa bahagi ng pamilya nila Mama o sa pamilya nila Tita Liza. May mga kaganapan lang din talaga sa mundo na hindi natin kontrolado. Maraming salamat po Sir Carl sa pagtanggap nitong aking padalang kwento. Naway masama mo sa mga kwentong iyong ina-upload sa iyong channel. More power po uli sa channel mo and God bless. Gumagalang, Rolly ng Libertad, Pasay City. Magandang araw po sa iyo Sir Carl. Matagal na po akong tagapakinig nitong iyong channel na katotohanan at misteryo. Matagal ko na ring binalak na magpadala ng kwento tungkol sa aking naging karanasan. Pero hindi ko lang agad mahanapan ng oras para makapagsulat. Sa kabutihang palad ay heto, nagkaroon na ng sapat na sipag at pagkakataon. Ako po si Lando, 60 taong gulang. Ang kwentong ito ay batay sa tunay na pangyayari na aking naranasan noong taong 1985 sa isang barangay sa Katanawan. Maaga akong nag-asawa. Noong una ko pa lang kasing makita ang aking asawa ngayon na si Sally, ay ramdam ko na sa puso ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya kahit hindi pa stable ang hanap buhay, ay naglakas loob na akong ligawan siya. At pagkalipas ng ilang buwan, ay inalok ko na rin na maging aking kabiyak. Mabuti nga at hindi rin naman niya ako binigo.
Wala pa naman akong napapatunayan sa sarili. Pero nangako ako na gagawin ko ang lahat para buhayin siya ng sapat at sa marangal na paraan. Kaya walang mapaglagyan ang aking kaligayahan noong tanggapin niya nga ang alok ko bilang maging kanyang kabiyak. Ilang buwan pagkatapos ng aming kasal sa huwes, ay nagdesisyon kaming umalis sa Balayan, Batangas at manirahan sa Karatig Bayan kung saan ipinanganak at lumaki ang aking asawang si Sally. May naiwang bahay doon ang kanyang ina na ipinamana sa kanya bago ito mamatay. Napagdesisyonan namin na doon na mamalagi dahil sarili namin ang lote at may malawak na lugar para gawing taniman at babuyan. Nag-uumapaw ang aming tuwa at pananabik na makaranas ng bagong buhay sa lugar na iyon. Ang isa pang dahilan ng paglipat namin ay ang huling naranasan naming mag-asawa sa lugar ng Batangas. Ang bahay namin doon ay may silong at lumang estilo pa na pangprobinsya. Noong una ay ayos lang sa amin ang ganoong buhay dahil kontento kami basta't magkasama. Pero noong lumaki na ang tiyan ni Sally ay madalas akong makarinig ng mga kaluskos sa silong. Akala ko noong una ay magnanakaw lang. Pero minsang may kumaluskos doon at may nagsisigawan sa labas at ang sabi meron daw aswang. Agad akong naalarma dahil buntis nga ang asawa ko. Maaga siyang matulog parati kaya wala siyang alam sa mga nangyayari. Agad kong tinungo ang bintana habang hawak ang itak. Saka sinilip ang mga nagsisigawan sa labas. Isang grupo iyon na magbabarkada ang tumatakbo habang hinahabol ang isang malaking itim na aso. Nagtataka ako dahil ang sabi nila aswang daw, pero aso na ang nakikita kong tumatakbo papalayo. Bumaba ako at kinausap sila. Ang sabi naman noong isa sa kanilang mga kasama na nasaan yung baboy daw iyon nang kanilang makita na galing sa silong namin. Huhulihin daw sana nila para pagtripang itaka sa kubo sa bukid at doon gagawing pulutan. Pero naging anyong aso noong tumakbo na ng matulin. Biniro ko pa nga ang mga ito na baka mga lasing lang. Pero nagsasabi raw sila ng totoo. Ilang ulit pang may nangyayaring pagpapakita noong sinasabi nilang baboy. Tapos kapag hinahabol na, ay nagiging isang aso na iyon. Kaya pinasimulan na ng barangay ang pagruronda sa lugar namin. Natakot si Sally nang malaman ang tungkol sa aswang. Kaya kinausap ako nito na doon na raw kami tumira sa bahay ng mga magulang niya. Sakto naman na matagal lang binibili sa amin ang lupang kinakatirikan ng bahay at kailangan din namin ng kapital sa pinaplano kong pagninegosyo. Kaya naisipan naming ibenta na ang lupa sa mayamang negosyante sa lugar namin. 3 araw lang ang nakalipas ay nagkabayaran na. Kaya nagpasya na kaming mag-impake at lumipat na rin agad. Iyong mga importanteng gamit lang ang aming dadalhin para hindi na mahirapang maglipat at hindi na kailangan umupa ng truck. Patungo na sa 7 buwan ang ipinagbubuntis ni Sally, kaya sabik na rin kaming masilayan ang panganay namin at makapagsimula ng magandang buhay sa ibang lugar. Sa isang mainit na araw ng Abril, patungo na kami sa aming bagong tahanan, ang maliit na baryo na lilipatan namin sa Katanawan na malayo sa sibilisasyon. Napansin ko kaagad ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar kahit umaga pa. Ang mga bahay ay madalang, maraming puno at halaman ang nakatanim sa kapaligiran. Sariwa ang hangin at maraming ibon ang nagliliparan. Ang sarap pakinggan ng mga huni na parang saliw ng musika sa pandinig. Mabagal lang noon ang takbo ng sasakyan dahil tulog si Sally. At para hindi ko siya maabala, kaya nagtanong-tanong na lang ako
sa mga nadaraan ng tao kung saan ang papunta doon sa kanilang barangay. Napagtanungan ko ang isang matandang babae at itinuro nito ang eksaktong lokasyon ng bahay. Titig na titig ito sa mapintog na tiyan ni Sally. Hindi ko mawari pero kumabog ang dibdib ko, kaya tinapos ko na ang pag-uusap namin. Saka diretsong pinatakbo na ang sasakyan. Ang bahay na naiwan ng ina ni Sally ay katamtaman ang laki. Gawa iyon sa kahoy pero mukhang ayos pa at matibay. Mayroon iyong 2 palapag. Ang mga bintana sa itaas ay malalaki ang sukat. Iyong ini-slide pagilid para buksan. Kakailanganin lang ng kaunting ayos para masabing isa na uling home sweet home. May malawak iyon na balkonahe na may upuan na gawa sa kahoy sa harapan ng bahay, kung saan maaari kang umupo at masaksihan ang kagandahan ng kalikasan sa paligid. Nakatayo ang bahay sa isang lote na napapalibutan ng mga bungang kahoy at halaman. Pagkapasok sa bahay ay sinalubong kami ng isang mainit at maalikabok na sala. May malaking bintana na nagbibigay daan sa liwanag ng araw para makapasok sa loob. Halos 10 taon din daw na walang tumitira sa bahay na iyon, kaya't hindi naaasikaso at tambak na ang alikabok sa loob ng bahay. Kulang din ang mga kagamitan. Kinakailangan pa naming mamili ng mga gamit para makumpleto ang aming munting tahanan. Maghapon kong nilinis ang bahay, habang si Sally naman ang siyang nagluto ng pagkain namin. Kulang pa ang nalilinisan ko dahil hindi ko pa napapasok ang 2 kwarto sa itaas. Iyong tutulugan lang namin ang inuna kong linisin. Kinuskus ko ng maigi ang sahig para hindi magkasakit si Sally. May hika kasi siya, kaya hindi maaaring may alikabok sa bahay. Gutom na ako noong sumapit ang kinagabihan dahil na rin sa sobrang pagod ko sa paglilinis ng bahay. Pagkatapos maghapunan ay nagpahinga na kami ng maaga. Mamimili pa kasi kami sa kinabukasan ng mga kakailanganing gamit sa bahay. Kahit pagod ay nagawa pa naming pag-usapan ang mga plano namin sa susunod na araw. Ilang saglit pa ay nakatulog na si Sally. Ako naman ay pinipilit ng makatulog. Ipinikit ko ang aking mga mata sa kasinubukang bawasan ang mga pag-iisip para makatulog na. Mababaw pa rin ang aking tulog dahil sa namamahay nga ako. Pakiramdam ko ay gising pa rin ang buong katawan ko, kaya't naramdaman ko ang pagtatayuan ng balahibo ko sa buong katawan. Hindi ko na pinansin iyon at pinipilit kong kumuha pa rin ng tulog. Noong papalalim na sana ang tulog ko, ay bigla akong nakarinig ng malakas na tiktik ng butiki. Pakiramdam ko ay nasa tenga ko lang iyon, kaya't halos mabingi ako sa lakas. Napadilat ako ng mata para sipatin ang paligid ng silid. Ilang ulit din iyon bago nawala. Noon ko lang lubos na napansin ang kisame na wasak na pala at kailangan ng mapalitan. Ang bubong ng bahay ay naaaninag ko mula sa liwanag ng dilaw na bumbilya. Napansin kong kinakalawang na rin ang yero. Nang tumahimik na ang paligid ay dinalaw na rin ako ng antok at nakatulog. Tanghali na nang magising ako. Nakapagluto na ng agahan at maging pantanghalian si Sally, kaya nahiya na ako at bumangon na agad. Sobrang sakit ng katawan ko, pero kailangan kong lumabas para bilhin ang mga gamit na kailangan namin. Kumain lang ako ng tanghalian at nag-ayos ng sarili saka na lumabas ng bahay. Ibinilin ko kay Sally na magsara ng pinto dahil siya lang ang mag-isa roon. Dala ang pampasadang jeep na namana ko rin sa aking ama, pero wala pang prangkisa.
Dumiretso ako sa pamilihang bayan at nag-ikot. Mahirap pala talaga ang nagsisimulang muli. Maraming kailangang unahin at bilhin. Bumili ako ng mga unan at kumot. Sinamahan ko na rin ang mga gamit sa hapagkainan. Bumili rin ako ng radyo at maliit na black and white na TV para may mapaglibangan ang asawa ko. Noong matapos akong makapamili ay umuwi na ako agad. Nadatnan ko si Sally na may kausap na may edad na babae sa balkonahin ng aming bahay. Ipinakilala ni Sally sa akin ang kanyang kausap. Iyon raw ay si Manang Suling. Isa raw itong kumadrona at tradisyonal na manggagamot ng barangay. Binati ko ang bisita habang isa-isang ipinapasok ang mga napamili ko. Maya-maya ay may ilang kapitbahay na ang lumapit sa bahay namin at nag-alok na tutulungan akong magpasok ng iba ko pang mga pinamili. Kilala raw nila ang pamilya ni Sally at natutuwa silang napili namin na doon manirahan. Mababait ang mga kapitbahay namin. Tinulungan nila kaming maiayos ang aming mga gamit at naghatid pa ng merienda ang iba. Ganon talaga ang nakasanayan sa probinsya. Kahit doon sa inalisan naming bahay sa Batangas, ay ganoon din ang pakikitungo sa amin ng mga kapitbahay. Hiningan ko ng tulong ang ilang kapitbahay para humanap ng gagawa ng bubong at kisame. May mga kakilala raw silang karpintero, kaya laking pasasalamat ko rin. Maaga kaming pumanik sa silid pagkatapos ng hapunan para maaga na rin makapagpahinga. Hating gabi na nang bigla akong nagising. Nakarinig ako ng malakas na kaluskos mula sa labas ng aming bahay. Tinalasan ko ang aking pandinig upang mabatid kung ano ang ingay na narinig ko. Biglang lumakas ang aking kaba at pangamba nang marinig ko ang kahalintulad na mahinang tiktik noong butiki. Naranasan na namin ang maaswang sa inalisan naming bahay. Nanonood din ako ng mga katatakutan, kaya may alam ako sa mga aswang at mga engkanto. Alam kong ang mga titik ay nasa malapit kapag mahina daw iyon at nasa malayo naman kapag malakas ang tunog. Iyon ang paraan ng mga tiktik para malinlang ang nais nilang biktimahin. Kinabahan ako para sa asawa ko at tiyak akong matatakot na naman siya. Hindi naman kami maaaring lumipat uli dahil papaano kung may aswang din sa lilipatan namin. Tiyak kong ang dinadala niya ang nakaakit sa tumitiktik na iyon kaya't ginagambala kami. Hindi ko nagawang matulog para makiramdam at bantayan ang asawa ko. Naisip ko na sa kinabukasan ay magtatanong-tanong din ako sa mga kapitbahay kung may alam silang tiktik na gumagala sa lugar namin. Kinabukasan ay sinabi ko kay Sally ang narinig ko mula noong unang gabi namin sa bahay na iyon. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha ng asawa ko, kaya't pilit ko itong pinapakalma. Naniniwala rin si Sally sa mga aswang at multo, kaya nga napalipat kami agad dito. Ang sabi ko ay magtatanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung may balita ba na may aswang sa lugar na iyon. Una kong pinuntahan ang bahay nila Manang Suling. Ang sabi nito, mayroon ngang napapabalita na tiktik na gumagala doon dahil marami ang buntis sa barangay namin. Habili ni Manang Suling na huwag nang lalabas ng gabi at palaging isara ang mga pintuan at bintana. Tinanong din ako nito kung maayos ang kisame ng silid namin mag-asawa. Ang sabi ko ay sira iyon, kaya't kita pa rin ang bubong. Nagbilin si Manang na ipaayos na namin iyon kaagad dahil delikado iyon para sa isang buntis. Madali lang daw iyong wawasakin ng isang aswang. Ibinilin din ito na palaging maghanda ng itak o gulok sa malapit para magamit kung sakaling kailanganin namin. Sinunod ko ang habili ni Manang Suling.
Kinausap ko kaagad ang isang kontraktor na inirekomenda sa amin ng aming kapitbahay. Sisimulan daw nila ang pag-aayos ng bubong at kisame namin pagkalipas ng 3 araw dahil may tinatapos pa silang naunang trabaho. Nagbigay na ako agad ng down payment para sipagin sa pagtrabaho ang mga trabahador. Ang ingay at tunog ng tiktik ay nagpatuloy ng maraming gabi. Tuwing hating gabi, naririnig namin iyon. Minsan malakas, minsan naman ay mahina lang. Sinisikap namin ni Sally na manatiling matapang at kalmado sa gitna ng aming takot. Ngunit sa tuwing maaalala namin ang aming magiging anak, hindi maiwasang lumukob sa amin ng pangamba. Dumating muli ang gabi na palagi kaming kabado. Nagdadala na ako ng gulok o itak sa silid at inilalagay ko iyon sa lamisita sa tabi ng higaan. Pinilit kong huwag matulog para bantayan ang asawa ko. Ayoko pa rin magpakakampante at isa palaran ang kaligtasan niya. Hindi pa nagtatagal ay narinig ko na naman ang malakas na tunog ng tiktik. Napakalakas noon na para bang nasa kabilang pader lang ng bahay sa gawi ng higaan namin. Narinig ko ang bahagyang tunog ng yero na parang may tao roon. Saka ko narinig ang mahinang pagtiktik. Napakabog ang dibdib ko. Naghintay pa ako ng ilang saglit. Wala namang kasunod na pagtiktik o ingay na likha sa bubong. Matagal din ang inabot bago ako bahagyang kumalma. Pinagmasdan ko si Sally. Mahimbing ang tulog niya. Pakiramdam ko ay paranoid lang ako. Nakaramdam ako ng antok at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Bigla akong napamulagat nang sumigaw si Sally. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa pagkagulat. Nandidilat ang mga mata ni Sally habang nakatitig sa kung anong nakalawit na mahaba mula sa butas ng bubong na malaki na kaunti sa laki ng kahon ng posporo. Tinuklap na pala ng tiktik ang bahagi ng supungan ng 2 yero. Halos isang dangkal na lang ay sasayad na iyon sa tiyan ng asawa ko. Dila ng tiktik! Agad kong wika sabay dampot ng gulok at iwinasiwa sa dila ng aswang. Hindi ko alam kung bakit nakalimutan kong hasain ang kinakalawang na gulo. Tumama iyon sa dila pero parang hinampas ko lang dahil mapurol masyado ang gulok na iyon. Sasayaw-sayaw pa ang dila ng tiktik mula sa pagkakatama ng gulok dito. Sa galit ko ay hinawakan ko na ang dila noon na para akong humawak sa nakakadiring laman na basa. Hinila ko iyon ng ubod lakas. Wala na akong pakialam kung mahila ko pati ang bituka ng tiktik. Anak at asawa ko na ang pinoprotektahan ko. Naramdaman ko ang puwersa ng tiktik sa pilit na paghila nito ng sariling dila, pero hindi ako nagpatalo. 2 kamay na ang ginamit ko na para akong nakalambitin. Narinig ko ang tila naduduwal o nasasakal na tunog na nasa bubong. Napasigaw ako ng nagmumura saka sinabi sa tiktik na hindi ko siya uurungan. Isang malakas na paghila pa ang naramdaman ko na ginawa ng tiktik, kaya't napabitaw ako roon dahil nahila na ako paangat sa higaan. Napaatras ang dila ng tiktik at nakarinig kami ng tunog ng kalabog sa bubong. Nakiramdam ako kung babalik pa ba iyon. Itinayo ko si Sally sa kaipunesto sa likuran para maprotektahan siya. Nakiramdam ako kung babalakin pa ba ng tiktik na wasakin ang bintana ng bahay para puwersahang makapasok. Walang pagkilos na nangyari mula sa labas ng bahay. Marahan kaming lumabas ng silid ni Sally saka bumaba. Pakiramdam namin ay mas ligtas kami roon kaysa doon sa silid sa itaas na marupok na ang yero at sira-sira ang kisame. Kinaumagahan
ay pinuntahan ko uli ang kontraktor para unahing gawin ang bubong at kisame namin. Kinontrata ko na rin sila para lagyan ng rehas na bakal ang mga bintana bilang dagdag proteksyon at masigurong walang makakapasok na hindi imbitadong bisita sa bahay namin. Sumunod naman ang kontraktor at sinimulang gawin ang bubong at kisame. Maghapon nila iyong ginawa. Iyong matibay na kahoy ang napili ko para sa kisame. Natapos nila iyon bago pa gumabi. Kahit papaano ay nakampante na kami. Iyong rehas sa mga bintana ay maikakabit pa sa kinabukasan. Habang kami ay naghahapunan, biglang nagsabi si Sally na lumipat na lang kami sa ibang lugar dahil natatakot raw siya para sa kaligtasan ng aming magiging anak. Ngunit hindi namin alam kung saan kami pupunta at kung magiging ligtas rin ba kami sa ibang lugar. Kaya sinabi ko sa kanya na patitibayin na lang namin ang bahay naming iyon para siguradong magiging ligtas at hahanap din ako ng makakasama namin sa bahay. Magtatanong-tanong ako sa mga kamag-anak ko o di kaya sa mga pinsan ni Sally doon lang din sa lugar na iyon. Sinigurado ko rin sa kanya na hindi ko siya papabayaan kaya huwag siya gaanong mag-alala. Nagawa ko naman siyang makumbinsi. Kaya nagpatuloy ang aming pamumuhay sa bahay na iyon. Bagamat may pagkakataon na naririnig pa rin namin ang tunog ng tik-tik sa gitna ng gabi, napatunayan naman namin na hindi dapat magpadala sa takot. Kailangan naming manatiling matapang at lumaban para sa aming anak at para sa aming sarili. Sa halip na tumakas, ipinagdasal na lang namin na bigyan kami ng gabay at proteksyon sa gitna ng aming sitwasyon. Ang pangako ko ay babantayan ko sila at puprotektahan sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay naming araw, ang paglabas ng aming anak. Hindi pa rin tumitigil ang mga kalabog sa bubong at tunog ng tiktik. Pero nanatili kaming matatag para sa aming panganay. Hindi rin nagtagal ay naisipan naming ipagawang bato ang dingding ng aming bahay. Unti-unti namin iyong pinaayos para na rin sa kaligtasan ng aming pamilya. 3 ang naging anak namin ni Sally at doon sila lumaki sa bahay na iyon na mukhang haunted house noong bagong dating pa lang kami. Nakalaunan ay naging isa na ring pinakamaayos at ligtas na bahay sa lugar na iyon. Sa ngayon ay narito na kami sa Amerika. Dito nakapagtrabaho ang 3 naming anak at dito na rin sila nagkapamilya. Kaya nagdesisyon na rin kami na dito na muna manatili. Ayon na rin sa kanilang kahilingan. Ito po ang kwento namin na tungkol sa aswang na nagdulot sa amin ng takot, ngunit nagbigay rin ng lakas ng loob at tibay sa aming pagsasama bilang isang buong pamilya. Ibinabahagi ko itong aming kwento sa lahat upang maging inspirasyon na maging matapang. Huwag magpapadala sa takot. Sa halip, harapin ito ng buong tapang at magtiwala sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lang po ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulan ang kwento, ay inaanyayahan ko muna kayong lahat na mga bago dito na mag-subscribe at mag-like na rin kung sakaling magustuhan nyo ang kwento. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga pinsan ni Mang Kerubin. Kung familiar po kayo sa kwento ni Mang Kerubin na nauna na nating naitampok dito sa ating channel, nasa part 2 pa lang ang uploaded noon. Pero mahaba pa ang kwento niya. Isisingit ko lang muna ang kwentong naibahagi ng mga pinsan niya. Kung naaalala nyo na nabanggit sa kwento ni Mang Kerubin na takaw away at walang takot pumatay
ang pamilya ng kanyang ina. Isa po ito sa mga kwento na may kaugnayan doon. Si Mang Placido ay kuya ni Aling Bising na nanay naman ni Mang Kerubin. Nakatira sa lugar sa Southern Leyte itong si Mang Placido kasama ang kanyang asawa na si Aling Teria at dalawang anak na sila Ringo na siyang panganay at si Edison naman na bunso. Sa lugar daw nila ay talamak ang mga maglalason, mag-aanab, mangkukulam at mga aswang. Dahil sa matagal na nga sila doon nakatira, kaya kahit papaano ay alam na nila ang mga bulong-bulungan kung kaninong pamilya ang maglalason, mangkukulam o mga aswang. Kahit noong panahon na ipinagbubuntis pa lang ni Aling Teria ang kanyang mga anak, ay madalas na ang pagbisita ng mga aswang sa kanila. Ngunit dahil sa may angking kakaibang tapang talaga itong si Mang Placido, kaya nagagawa niyang maitaboy ang mga aswang na nagtatangka sa bahay nila. Meron din siyang alam na orasyon na babanggitin kapag nasa hindi kalayuan ang aswang na lumilipad o nakadapo, ay bigla na lang iyong manghihina at babagsak. Kaya madalas, padaan-daan lang ang mga aswang sa bahay nila. Kahit kapag dumadaan ang pamilya noong aswang sa tapat ng bahay nila, imbes na matakot ay inilalabas agad ni Aling Teria ang kanilang mahabang itak at kinikiskis sa hasaan at sinasabing, "Halika, tuloy kayo, dito tayo sa loob mag-usap." Ganon po sila katapang, kaya ilag sa kanila ang mga aswang. Nakabakod din ang bahay nila, kaya hindi basta-bastang mapapasok at laging nakatrangka ang pintuan ng bakuran. Lumipas ang mahabang panahon at naging dalawa na ang mga anak ng mag-asawang Placido at Teria. Pinalaki din nila ang mga iyon na matapang. Patay kung patay din ang paninindigan, basta hindi lang mangunguna. Sa panahong iyon daw ay may mga anak na rin ang mag-asawang pinaghihinalaang aswang. Mas matanda iyon kaysa sa mga anak ni Mang Placido na sina Ringo at Edison. Hindi kagaya ng mga naririnig natin sa mga taong may lahing aswang na umiiwas sa mga tao o hindi gaanong nakikihalubilo. Pero iyong pamilya ng mga aswang sa kanila ay madalas nasa mga Patyangge, Sabong at Caracruz. Ang mga anak naman ay sumasali din sa mga kabinataan na naglalaro ng basketball. Malalaki ang katawan noong dalawang binata na anak ng mag-asawa. Maging ang tatay ay kakaiba rin kung magsalita, lalo na kapag may nakakaalitan iyon. Palaging may kalakip na pagbabanta, tapos ngumingiti ng pailalim. Dahil hindi naman lahat ng tao ay may sobra-sobrang tapang, kaya wala daw kumakasa sa pamilya ng bantog na aswang. Maging sa paglalaro ng basketball ay mayabang din daw ang mga anak at mahilig manakit sa laro. Palibhasa may malalaking katawan. Isang araw, sinabi daw ni Aling Teria na masama ang pakiramdam niya. Nahihilo siya at nagsusuka. Nababahuan din siya sa mga pagkain. Dahil sa malayo naman sa kanila ang pampublikong ospital, kaya sa kakilalang manggagamot na lang nila dinala. At ayon pa sa manggagamot, nagdadalang tao daw si Aling Teria. Ikinagulat nila iyon dahil sa edad ni Aling Teria. Bagamat dinadatnan pa ito ng buwan ng dalaw, pero malapit na itong mag-menopause. Kaya masayang-masaya ang pamilya nila Mang Placido, lalo na
ang magkapatid na Ringo at Edison dahil buong akala nila ay silang dalawa na lang talaga. Noong nalaman nila na nagdadalang tao ang kanilang ina, ay labis-labis nila iyong ikinatuwa. Doble kayod tuloy ang magkapatid dahil gusto nilang mabilhan ng maaga ng mga damit ang paparating nilang sanggol na kapatid. Noong nasa 3 buwan na daw ang pagbubuntis ni Aling Teria, ay napansin nilang napapadalas ang pagdaan ng nanay at tatay ng bantog ng mga aswang sa kanilang lugar. Tapos kapag dumadaan ay binabagalan pa ang paglalakad. Naanimoy pinag-aaralan ang paligid ng bahay pati na ang bakuran. Madalas din ay naiiwang mag-isa si Aling Teria sa bahay dahil pare-parehong nasa bukid ang asawa at kanyang mga anak. Kapag araw naman nawala sa bukid ang mag-aama niya, ay sumasideline naman sa paghahakot ng kopra ang 2 anak. Isang gabi, wala pa daw noon si Mang Placido sa kanilang bahay. Bali si Aling Teria, Ringo at Edison lang ang naroon. Bigla na lang daw namilipit sa sakit ng tiyan si Aling Teria. Sobrang sakit daw talaga. Pinahira na daw nila ang tiyan nito ng gaas na may nakababad na asin na nasa lampara. Dahil baka may kabag o may nakain na hindi natunawan, pero ganun pa rin daw talaga. Hanggang sa napansin nilang may mga gumagalaw sa ilalim ng kanilang silong, kaya dali-daling nagsikuha ng itak ang magkapatid. Tapos itinusok iyon pa ilalim, pero wala naman daw silang natamaan. Mabilis daw na nagsitakbo ang kung anumang mga nilalang sa ilalim, at dahil sa madilim, kaya wala rin silang nakita noong silipin nila ang mga ito sa labas. Gusto daw sana nilang labasin, pero ayaw naman silang palabasin ng kanilang ina dahil delikado at wala ang kanilang ama. Kilala din na mababangis kung umaatake ang mga nilalang doon sa kanilang lugar. Nagpatuloy lang daw ang mga yabag na kanilang naririnig sa labas ng bahay, kasabay din ng paminsan-minsang tunog ng pagaspas. Nagpausok na lang daw sila ng lumang tsinelas sa abuhan o sa lutuang kahoy para maitaboy ang mga iyon. Pero mukhang hindi raw nagpapatinag ang mga nilalang sa labas. Makalipas pa ang 1 oras ay dumating si Mang Placido. Nag-abang daw kasi iyon sa bayan doon sa kausap niyang nagdi-deliver ng isda para may maipapaulam sana na sariwang isda sa asawang buntis. Malayo pa lang ay sumigaw na agad ito. "Anong nangyayari dyan?" Napansin niya daw kasi na may mga nilalang sa itaas ng kalapit na puno. Wala din siyang dalang itak noong umalis. Sumagot naman daw agad si Ringo. "Tay, inaaswang si Mama!" "Ha? Ilabas mo agad ang itak!" Dali-dali daw lumabas si Ringo at inabot ang itak sa ama. Mabilis naman daw na nag-usal siya ng orasyon. Marahil nakalimutan ng mga aswang na iyon na nagtataglay ng kaalaman si Mang Placido, kaya hindi agad umalis noong dumating siya. Sa pag-aakalang kakayanin nila ito. Umangil daw ang 3 nilalang na nakakubli sa may talahiban. Pero dahil sa nagliliwanag ng mga mata, kaya nakikita din naman sila ni Mang Placido. Tapos meron ding nakasabit sa itaas noong puno. Nagbitaw ng araw agad ng orasyon si Mang Placido, kaya ora mismo ay bumagsak sa lupa iyong nasa itaas. Lalapitan niya daw sana iyon, kaso lumapit naman doon ang 3 malalaking aso na nagbabaga ang mga mata.
Napasabi na lang daw si Mang Placido, "Magkikita din tayo sa ibang araw." Umangil daw ang mga iyon, tapos magkakasama ng nagtakbuhan papalayo. Hindi na rin nagtangka pa si Mang Placido na humabol dahil mukhang dihado ang lagay niya. Pagkapasok ni Mang Placido sa bahay ay nagpapatuloy pa rin daw ang pananakit ng tiyan ni Aling Teria at nagsimula na rin itong duguin. Kaya dinala nila ito sa albularyo. Matapos malinisan at masuri ay nanlumo sila dahil sa sinabi ng albularyo na patay na daw ang bata sa sinapupunan at kulang-kulang pa ang parte ng mga katawan noon na parabang nabubulok o may kumagat. Pagkarinig lang noon ay nagliyab sa galit ang magkapatid, pati na si Mang Placido. Pero sinabi nito sa mga anak na huwag kikilos ng hindi pinag-iisipan dahil hindi madaling kalaban ang pamilyang iyon. Kaya kinimkim na lang muna nila ang kanilang galit at naghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Lumipas pa ang ilang araw at muli na namang namataan na dumaan ang mag-aama na hinihinalang aswang sa lugar sa harapan ng bahay nila. Tinitigan nila ito ng masama, pero isang mapang-insultong ngisi lang ang iginanti ng mga iyon sa kanila, kaya lalong nagngit-ngit ang kanilang kalooban. Sumapit ang araw ng kapistahan. Gaya ng mga pangkaraniwang tao ay nakikipag-inuman din ang pamilya ng Bantog sa mga taga roon. May mga barkada din sila kasi nga mga nagsisiga-sigaan. Sa gabing iyon ay pinagplanuhang isagawa nila Mang Placido ang kanilang paghihiganti. Nagkanya-kanya sila ng pag-aabang. Si Mang Placido ay minamanman ang ama ng pamilyang iyon. Si Ringo naman ang nakaabang sa panganay na panay ang pakikipag-inuman at pakikihalubilo sa mga dayong babae. Siguro daw, iyong mga dalagang dayo ang target na ihanda para sa kanilang pista. Si Edison naman ay nakaabang sa bunsong anak na nakikipag-inuman din, pero sa mga kalalakihang taga roon lang ang kainuman at doon lang sa may likod ng isang bahay. Dahil sa maaga nagsimula ang inuman, kaya bandang 9:00 ay lasing na daw ang mga kainuman noong bunsong anak. Nasa dilim lang daw nag-aabang si Edison. Nakita niyang unti-unting nababawasan ang mga kasama noon na nagiinom, hanggang sa naging 3 na lang sila. Sabi daw ng isang kainuman, "Pare, saglit lang ah. Kukuha lang ako ng pulutan natin na may sabaw para pambababa ng tama natin." "Oh, sige lang pre. Kuha ka lang. Damihan mo ng sabaw ah, para makahigop tayo." "Oo, no problem." Sabi pa noong papaalis na patungo ng kusina. Yung isa naman daw ay sinabing, "Pre, jingle lang ako." Sabay punta sa may kanang bahagi at naglakad pa kaunti para doon umihi. Kaya iyong bunsong anak na lang daw ng bantog na aswang ang naiwang nakaupo doon sa isang mahabang upuan. Dahan-dahan na daw naglakad papalapit si Edison. Sabay kapit ng mahigpit sa ulo gamit ang kaliwang kamay. Tapos gamit ang kanan ay madiin na inihiwa ang sobrang talas na kutsilyo. Kaya hindi na raw iyon nakapalagpa at hindi na rin nakasigaw. Sabay saksak pang muli noong kutsilyo sa gilid ng leeg. Iniwan na iyon doon na nakabaon. At umalis na daw si Edison doon sa lugar. Dahil sa maingat talaga ang mga galaw, kaya kahit tilamsik ng dugo ay hindi raw siya natalsikan.
Si Ringo naman ay nakaabang sa panganay na masayang nakikisayaw sa gitna ng plaza. Naroon lang din si Ringo nakikihalo sa mga tao habang hindi inaalis ang kanyang tingin sa panganay na anak noong bantog. Noong nakita niyang aalis iyon ay inunahan niya na para makita niya agad kung saan pupunta. Nakita niyang pumunta sa may nyugan kung saan pumupunta ang mga umiihi. Sumunod din daw siya doon at nagkunyaring iihi din. Pagkalapit niya doon sa lalaki, ay buong puwersa niyang isinaksak ang matulis pero may kanipisang kutsilyo na sa kabilang bayan pa binili ng kanilang ama. Talagang baon na baon daw iyon at hindi niya na rin binunot dahil iyon ang ibinilin sa kanila ni Mang Placido. Dahil kapag binunot daw iyon ay doon sisirit ang dugo at maaari silang masiritan o matalsikan. Nakahakbang pa raw ng 5 hakbang iyon papasuot sa masukal. Pero nakita niyang bumagsak na rin iyon. Saka na niya iniwan at umuwi na. Si Mang Placido naman daw ay nakaabang doon sa ama. Matapos maglaro ng karakrus ng ama, ay nakipag-inuman pa daw iyon. Noong magsawa na, ay tumayo na daw at saka pumunta sa direksyong papauwi ng kanilang bahay. Nakaabang naman daw si Mang Placido sa dilim. Dahil daw siguro sa galing sa maliwanag iyong ama at medyo lasing, kaya hindi masyadong alisto sa kapaligiran at hindi rin matalas ang paningin sa dilim. Nakakubli lang daw si Mang Placido sa isang puno ng nyog malapit sa daan. Pinalampas lang daw niya ang bantog na aswang, sabay buong puwersa ang pagtaga sa batok noon gamit ang mahaba at matalim na itak. Napasubsob daw agad iyon at bumagsak ng nakapadapa. Sinundan niya daw ng pagsaksak mula sa likod. Pagkabao ng itak ay inikot-ikot niya pa iyon. Tapos hinila na ang katawan papalayo sa daan. Wala daw ibang nakakaalam sa ginawa nilang iyon maliban sa kanilang buong pamilya. Kinabukasan ay nagkakagulo ang buong baryo dahil sa pagkamatay ng mag-aama. Halos mabaliw naman daw ang ina dahil buong pamilya niya ang nalagas. Ang pamilya naman daw nila Mang Placido ay patay malisya lang na walang alam sa kaganapan. Imposible naman daw silang pagbintangan dahil kahit matatapang sila ay kahit minsan hindi pa sila nasangkot sa gulo sa kanilang lugar at hindi rin nagsisiga-sigaan ang kanyang mga anak. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito na ibinahagi sa atin ni Mang Ringo, na panganay na anak ni Mang Placido at pinsang buo ni Mang Kerubin. Abangan ang iba pang kwento ni Mang Kerubin doon sa kwento nating pinamagatang Biyag ni Kerubin. At sana mag-subscribe na rin po kayo sa ating 2 side channel. Kwentong Aswang Comics po ang pangalan noong isa, kung saan horror din ang topic. Tapos yung isa naman ay problema at payong kaibigan, kung saan talpakan ng mga puso at puson ang topic. Sa iba pang tawag ay love story. Comment din po kayo doon ha, para alam ko na nakadalaw kayo. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.